Obedience is the measure of one's love for God. Sa Tagalog, ang pagsunod, ito yung sukatan ng ating tunay na pagmamahal sa Panginoon. Can you say amen? Sino dito nagmamahal kay Lord? Yung pong si Lord nagmamahal sa atin, wala na pong question doon. Hindi na po mababago yon at hindi na po mawawala yon. Patuloy tayong mamahalin ng Panginoon. Sa katunayan pa nga, sabi po ng Biblia, inibig niya na tayo kahit nung tayo ay makasalanan pa. Amen! How much more ngayon na nasa Kanya na tayo, hindi na po mawawala yung pag-ibig ng Diyos na yan. Pero siyempre, ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi po one way. Kailangan merong reciprocal ba yung tawag doon? Pabalik. So, hindi po tayo with no judgment, no condemnation. Hindi po natin susukatin kung gaano natin kamahal ang Panginoon. Wala na pong question doon. Mahal na mahal niyo ang Panginoon. Pero, alam niyo po ba, na ipapakita ito sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Amen? Ayan, so mahalaga to. Merong memory verse dito. Nung minemeditate ko, naging challenging siya. Kwento ko po na. Sa Psalm chapter 1, sa verse 1, sabi niya, Blessed is the man who does not walk in the counsel of the ungodly, or stand in the way of sinners, or sit on the seats of scornful. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree, inihalin tulad tayo sa puno na nasa batisan. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in season, whose leaf that does not wither, and whatever he does prospers. Ano mang gawin natin, nagtatagumpay. Pero sabi ko, Lord, masyadong, ano po bang ibig sabihin ng mapalad ang taong hindi sumusunod sa payo ng masama? Ayan. Ni tumatayo sa daanan ng mga makasalanan, ni umuupo sa upuan ng mga mapanlibak. Makikita po natin dito, mahirap palang tayuan yung salita ng Diyos kapag magkakaiba, di po ba? Pero sabi doon, mapalad ang tao na hindi sumusunod sa payo ng masama. Can you say amen? Tapos, tumatayo sa kanilang daanan, ni umuupo sa kanilang upuan. So makikita natin dito, madaling sabihing sumusunod, pero kapag nandyan na, ang hirap pala. Nandyan pa po ba kayo? Bakit? Kasi kapag may kontra sa'yo. Tama? So titignan natin ngayon, ang goal natin is not to condemn someone or not to condemn them, but tignan natin yung ating measure ng ating pagsunod. Meron akong kino-quote na kasabihan nun ang taong sumusunod kay Lord, tinutulungan ni Lord. Amen? Pero ang ayaw sumunod kay Lord, sabi nila, tinutuluyan ni Lord. Nandiyan pa po kayo? Mahirap yata yun. Pero, doon na lang tayo sa una. Huwag na nating pag-usapan yung tinutuluyan ni Lord. I mean, hindi po si Lord ang gumagawa nun. Siguro, hinahayaan na ni Lord na magdusa siya sa kanyang mga ginawa. Okay? So, tanong, kumusta po ang ating pagmamahal sa Panginoon na mapapakita po natin sa pagsunod, siyempre, sa kanyang mga salita. Okay? So, tingnan natin sa talatang ito. Pakibasa nga po natin, Acts chapter 13, verse 22. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Okay, ang linaw-linaw agad, no? May pinapakita na yung talata. After removing Saul, si Lord, tinanggal niya si King Saul. Di ba napag-aralan natin? Siya yung pinakamatangkad, tapos guwapo, tapos matapang, tapos left-handed siya, marunong siya ng slingshot. And yet,
nung nawala yung anointing, naging duwag na siya. Okay? So, tinanggal ni Lord si Saul kasi ang dami niyang pagsuway na ginawa, hindi, yung inuutos ng Diyos sa kanya, hindi ginawa. But, si David, sabi dito, He made David their king. Ipinalit si King David. Ang sabi ng Panginoon, si Lord mismo ang nagsalita. He testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Yung pong a man after my own heart, ibig sabihin to, ito yung tao na nagmamahal sa akin. Parang gano'n ang sinasabi ng Panginoon. Sino dito nagmamahal sa Panginoon? Amen! And karugtong po nung pagmamahal na yon, sabi diyan, gagawin niya ang lahat ng ipagagawa ko sa Kanya. Amen po ba? So, ibig sabihin, napakahalaga po talaga. Yung salita ng Diyos, hindi lang natin natutunan. Ako nung minememorize ko, minemeditate ko yung Psalm chapter 1, verse 1, antimano, nasubukan agad kung i-apply o hindi. Hello? So makikita natin dito, hindi po tayo paramihan ng verse na mamememorize. Although importante yon. Kasi pagtanda natin, may iiwasan yung Alzheimer's kasi ang daming verses. Amen! So, makikita natin dyan na hindi rin po padunungan, padamihan ng alam. Ang importante po dito, lahat po tayo masunurin. Kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin, yun yung ating gagawin. Amen! Dapat alam natin yung ano yung gusto ng Diyos na ipagawa sa iyo, ano yung assignment mo, ano yung mission mo. Bibigyan ko muna kayo ng tanong, ano po yung mission nyo o ano ang binigay na mission nyo ni Lord? Sige nga, pakishare mo sa katabi mo kung meron. Anong mission na binigay sa iyo ni Lord para sa iyo? Sino dito merong binigay na mission si Lord sa kanya? Konti lang yung may... Sino sa likod? Sino dito may mission na binigay si Lord sa iyo? Alam niyo po ba, kapag ang Kristiyano walang mission, makakaroon siya ng konsumisyon. Kaya, madalas kapag nangungonsumi ka na, ibig sabihin, hindi ka na nagmi-mission. Hello! Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, ano ang mission mo? So, ibig sabihin ng mission, ito yung nais ipagawa ng Diyos para sa iyo. Yung mga estudyante ko sa business ethics, pinagsulat ko sila ng mission. Halos pare-pareho yung kanilang sinulat. Makapagtapos ng pag-aaral, makapag-business, para matulungan ko yung aking mga magulang, magantihan ko sa kanilang pagsisikap o pagpupursige sa akin na matuto. So makikita natin doon, yun po yung karaniwang misyon. Pero alam niyo po ba, si Lord meron siyang misyon para sa bawat isa sa atin. Ano po yan? Tayo po ay maging ilaw at asin ng sanlibutan. Ibig sabihin tayo po yung magbibigay liwanag sa mga tao. Can you say amen? So ano po yung hinighlight o ano po yung pwede nating matutunan dito po sa buhay po ni David? So it says, he is a man after God's own heart because of what he was willing to do. Sino dito willing na gawin ang pinagagawa ni Lord sa kanya? Tapos everything God wanted him to do. Lahat ng gusto ni Lord na ipagawa sa iyo, willing mong gawin. So, yun yung mission natin. So, lilinawin pa natin. Ano po? So, ngayon, malinaw ngayon sa atin na yung, tawag dito, hinahanap or sinasabi ng Diyos, yung mga nagmamahal sa Kanya, ito yung mga willing na gawin ang lahat ng gusto niyang ipagawa sa kanila. Are you willing to do whatever
God wants you to do? Handa ka bang gumawa or gawin ang mga gustong ipagawa sa iyo ni Lord? Amen po ba? Lahat ng handa, palakpakan po natin ang Panginoon. Kung gayon, so pag-usapan po natin, ano po ang ibig sabihin ng pagsunod or obedience? Sa John chapter 14 verse 21, pwede po bang pakibasa natin nakaguhit? John 14:21, English Standard Version. Sabay-sabay po kayo. 1, 2, 3, go! Yan, okay. So malinaw yung definition ni John. By the way, si John, siya lang po yung nagsulat sa Biblia ng patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sa 1 John, 3 John, 2 John, 3 John, patungkol din sa pag-ibig ng Diyos. Tapos siya rin nagbigay ngayon sa Book of John, siya yung nagbigay ng meaning ng ano ba yung ibig sabihin ng pagmamahal ng Diyos o pagmamahal natin sa Diyos. Whoever has my commandments. Sabi nga natin, commandments. Sa Bible, na-mention ko na sa inyo, sa buong Bible, sa Old Testament and New Testament, may context kapag sinabing law or commandments. Hindi po nangangahulugan agad yon sa commandments ni Moses. Kapag may nabasa kayo, general term siya, commandments o law, ibig sabihin, ito yung salita ng Diyos. Amen po ba? Maliban na lang kung yung passage o yung chapter ay patungkol po dun sa kay Moses at dun sa pagbibigay ng batas. Kapag nabasa niyo yung commandments doon, tumutukoy siya sa 10 commandments na ibinigay kay Moses. Pero kapag nabasa niyo sa Genesis to Revelation, hindi sila nagre-refer doon sa commandments ni Moses. Kapag sinabi ni Lord, my commandments, my law, ibig sabihin nun, yung mga salita ng Diyos na sinasabi niya sa atin. Okay? So, whoever has my commandments, so meaning, ang sino mang meron ng aking mga salita. Sino dito merong salita ng Diyos sa kanyang puso? And then, and keeps them. Ibig sabihin po ng keeping them, ibig sabihin nun, sinusunod. And keeps them, he it is who loves me. Yung sumusunod sa salita ng Diyos, sila yung tunay na nagmamahal sa akin, sabi ni Jesus. Sino dito nagmamahal kay Lord? So, yung mga nagmamahal na to, tayo daw yung isinasabuhay, ginagawa natin yung kanyang mga salita. Palitan natin yung commandments, kanyang mga salita. Jesus' words or God's word. So, you see that your love for Christ is measured by your obedience. Malinaw sa verse na yan. Yung pagmamahal nyo, makikita yan sa inyong pagsunod. Tama po ba? Para mas maging malinaw yung pagsunod, ayan. Anong ibig sabihin ng pagsunod? Following someone with specific commands. Anong ibig sabihin nun? Ang Diyos po, hindi siya pala utos. Ito yung gawin mo, ganitong gawin ko, ganitong gusto ko. Hindi. Ang Diyos, itinatatag niya yung kanyang kingdom dito sa mundo. His kingdom is being established on earth. Amen. So kung ang Diyos may ginagawa siyang pagtatatag ng kanyang kingdom dahil nanampalataya tayo sa Kanya, sasama tayo, susunod tayo sa kanyang pag-establish ng kanyang kingdom. At sa kingdom, ang lengguwahe sa kingdom of God is pananampalataya. Amen! So, hahakbang tayo sa pananampalataya. Minsan, may sinasabi si Lord sa'yo, pero hindi pa masyadong malinaw. Kagaya ni Moses, kagaya ni Abraham, pupunta sila dun sa lugar na hindi man sinabi ng Lord kung anong address, basta pupunta sila, sinunod nila. So, following God or following someone with specific commands. Kung ano yung utos, kung ano yung mga salita niya, kung ano yung ginagawa niya, yun po yung ating sinusunod. Tama po ba? Sa kingdom of God, ang, tawag dito, ang currency
Ang pananalapi na ginagamit sa kingdom of God is, syempre, nandyan yung faith, nandyan yung prayer. So, malinaw ngayon, yan yung meaning. Bigyan ko kayo ng illustration. Sino po dito nakagamit na ng Google Maps or Waze? Ayan, Waze. Ipagpindot mo, nakasasakyan ka, minsan nakakotse ka, o kaya nakamotor ka, hindi mo napindot car, tapos nakamotor ka, dinala ka sa expressway. Tama po ba? Merong ganong instance. Anong gagawin lang natin para makapunta tayo sa destination? Sasabihin ng Waze, sa 10 metro, kumaliwa. Tapos, kumanan. Nasa destinasyon ka na. Nandiyan pa po ba kayo? So, parang Waze. Kung sasabihin yan, saan ka kakaliwa, saan ka iikot, saan ka mag-i-stop, kasi na siya, established na siya, alam niya na yung daan. So, ganun din po ang Diyos. Alam na ng Diyos ang kanyang gagawin. Alam ng Diyos kung saan siya pupunta. Alam ng Diyos kung saan ang uunahin sa kanyang kingdom. Ang gagawin lang natin, sasama lang tayo para, siyempre, kasama na tayo sa kingdom of God, susundin lang natin yung kanyang mga specific commands. Sabihin nga po nating lahat, specific commands. Yung isang Ministry of Christ, the True Vine sa Santa Cruz, sinama ko sa Abra de Ilog, Mindoro. Pinakita niya yung gawain. Binibigay niya sa akin. May mga mangyan. Ayan, Pastor, ano sinasabi sa iyo ni Lord? Baka merong sinasabi sa iyo si Lord. Nung nag-decide po akong magpastor, pagka-graduate ko ng college tapos Bible school, alam ko na agad yung calling ko. Alam ko na agad kung ano yung pinagagawa ni Lord. Alam ko na agad ang mission na binigay sa akin ni Lord. Pinakita niya pa sa picture na talagang magde-disciple ako. Hindi ako tinawag ng Lord para mag-mission. Kasi sinubukan ko ng mag-mission. Puro konsumisyon ang nangyari. Nandiyan pa po ba kayo? So makikita po natin dito, napakahalaga, alam natin kung ano yung iniuutos o pinapagawa sa atin ni Lord. Baka some of us tinawag na mag-invite lang ng mag-invite o kaya mag-give lang mag-give, mag-support lang ng mag-support. Lahat po yan, pakinabang, lahat po yan, gagamitin ni Lord at si Lord ang nangusap sa kanila. Tama po ba? At tayo rin po, hindi tayo nagkakalob kasi, pagpapalain tayo. Nagkakalob tayo kasi may narinig tayo sa ating puso na sinabi ni Lord, magbigay tayo. Can you say amen? So, ganun din po, sinusunod natin yung specific command. Kapag ganun po yung sitwasyon natin, truly, ang pagmamahal natin sa Diyos ay tunay. Sabihin mo sa iyong katabi, congratulations, mapagmahal ka sa Panginoon. Come on, palakpakan po natin si Lord. Amen? Pakibasa po natin ito. 1, 2, 3, go! Your love for God is measured by obedience. Sa maraming churches daw po, ang tawag dito, yun nga, merong level of obedience sa Word of God. Babasahin, makikinig, tapos uuwi. Tapos na. Every Sunday, pakikinggan yung Word of God, tapos wala na. Nandiyan pa ba? Ayan. So makikita natin, yun po yung first level of obedience. Makikinig lang, a-attend lang, tapos na. Hello? Merong pangalawang level of obedience. Nakinig, o kaya umaten, nakinig, tapos pag-uwi, pinag-aralan niya yung pinakinggan niya. Hello? Tapos, meron siyang narinig sa Lord, meron siyang napakinggan kay Lord, may pinagagawa si Lord.
Second level of obedience. Third level of obedience niya, umaattend din, nakikinig, pag-uwi pinag-aaralan, pagkatapos inia-apply. Third level. Tapos, yung pang-apat, umattend, pag-uwi, pinag-aralan yung pinakinggan, tapos inalam paano yung sinasabi ng Diyos, tapos in-apply, tapos itinuro sa iba, pinakamataas na level ng pagsunod. So yun po yung panawagan ng Diyos sa atin. Umabot po tayo dun sa ika-fourth level. Again, hindi po tayo nagko-condemn, hindi po tayo, ang tawag dito, nag-judge. Pinapakita lang po natin dito kung gaano natin kamahal ang Panginoon. Kasi palagi tayong sumusunod. Meron pa po bang tao? Sige, lahat po ng masunurin sa Panginoon, palakpakan natin siya. And I pray
Tama po ba? Pero again, hindi po batayan ng pagsunod ang pag-iyak. Magiging true lang yung emotion natin kapag tayo again ay masunurin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, hallelujah. Hallelujah. So, isa pa pong practice natin, pag memorize ng verse. Magano tayo? Memory verse Olympics. Gusto nyo? Memory verse Olympics. I-memorize natin yung Psalm 119 verses 1 to 150. Okay po ba yan? 176 ba yun? Sabi pala. Bakit sila Jesus, nung 12 years old sila, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, pinamemorize sa kanila nung bata sila? Bakit? Kasi wala pa pong Biblia nun. Paano ka magtuturo kung hindi mo alam yung salita ng Diyos? Kaya kailangan nilang i-memorize. Ngayon, nagkaroon ng printing press, sinulat yung Biblia, tapos kumonti na yung nag-memorize. Darating ang time, I think sa Canada, kapag nagbasa ka ng Biblia, saan ba yung pinasa silang batas parang krimen na yung pagbabasa ng Biblia sa public. Di wag nating basahin, memoryado natin. Amen? Darating po yung time na kailangan talaga meron tayong mga memory verse. Pang-apat, those who want to do right but struggle consistently to do so. Gustong-gusto nilang sumunod kay Lord, pero nag-struggle. Bakit? Hindi mag-give up. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, bitawan mo na yan. Hindi mabitaw-bitawan. Praise the Lord. Sino po dito merong true faith? So what is true faith? Pakibasa. True faith, 1, 2, 3, go! True faith is to obedience. So kapag totoo yung ating pananampalataya, talagang susunod at susunod tayo sa Kanya. Amen! So makikita natin dito, malaking issue po itong pagsunod na to. Tama po ba? Actually, kahit dun sa mga maliit na instruction, talagang makikita natin doon. Kapag doon hindi tayo sumunod, sa mga malaking bagay, hindi rin tayo makakasunod. So, maging practice natin ngayon na anuman yung ipinagagawa sa atin ni Lord, anuman yung talagang confirm, nakailang balik na si Lord sa'yo. Ito yung gawin mo, siguro 100 times, paulit-ulit yung sinasabi. So, makikita natin, kailangan po nating sundin yon. Okay? Mamaya magbibigay tayo ng specific example. Basahin po ninyo, Luke chapter 17, verse 5. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Okay. Ang kwento dyan sa verse 1, nagtanong po yung mga alagad kay Jesus, Lord, ilang beses po ba namin patatawarin ang aming kapatid na nagkasala sa amin? 7 beses po ba? Anong sinagot ni Lord? 7 times 70. Anong sinagot ng mga alagad? Sabi nila? Anong sinagot? Lord, dagdagan mo yung aming pananampalataya. Alam niyo po ba, mali yung kanilang sagot. Bakit? Si Lord, pag tinanong mo, pag sumagot, iba rin. Parang tayong mga Filipino, pag tinanong mong, kumain ka na, anong sasagot? Busog pa ako. Ayan, di ba? Nagmana tayo kay Lord. Tingnan natin. So anong sinabi ng Lord, ni Lord? Patawarin niyo ang inyong kapatid, kahit 7 beses na bumalik sa iyo, araw-araw 7 beses siyang gumagawa ng kasalanan, times mo pa na 70, kailangan mo siyang patawarin. Ang sabi nila, Lord, dagdagan mo po yung aming faith. Tapos sinabi ni Lord sa kanya,
hindi problema ang inyong faith. Actually, kahit sinlaki lang ng butil ng mustasa inyong faith, kaya niyong utusan yung bundok na umalis. So, ibig sabihin, walang problema sa faith nila. Okay? Anong may problema? Sabi niya, suppose one of you, ito sa verse 7 to 10, tinuloy agad ni Jesus. Suppose one of you had a servant plowing, nag-aararo, looking after the sheep. Would he say to the servant when he comes in from the field, come along now and sit down to eat? Would he not rather say, prepare my supper, get yourself ready, and wait on me while I eat and drink? After that, you may eat and drink. Would he thank the servant because he did what he was told to do so? So, you also, when you have done everything you were told to do, should say, we are unworthy servants, we have only done our duty. Parang mahirap intindihin ang sagot ni Lord doon sa tinatanong nila. Nagbigay siya ng picture, illustration, na yung mga servant, ginagawa lang nila kung ano yung iniuutos ng kanilang master. Tama po ba? So anong sinasabi ni Jesus sa kanila ngayon? Jesus is telling of the parable in response to the disciples' reaction. Was his way of setting the matter straight. So ikinukorek sila. Anong ibig na sabihin? He was saying to them that when a master tells them to do something, they do not need more faith. Ano yung sagot ni Lord? Hindi nyo kailangan ng faith. Ang kailangan nyo sumunod sa master. Amen po ba? So, sabi dyan, what they needed was to obey, to act on what he had already said. Kahit siguro ako kapag sinabing, pumunta ka sa bundok, traralalala, dun ka mag-preach. Siyempre, actually, yung bunso kong anak, minsan magpipresent siya dito sa September yata. O September, pupunta sila sa Tajikistan. Magmi-mission sila. Muslim country, parang Russian, mga Russian. Magmi-mission sila doon. Siyempre, nakakatakot yon. But anyway, yun ang sinabi ni Lord eh. Dito naman, pagpapatawad. Kapag sinabi ni Lord, magpatawad ka, ang sasabihin natin, Lord, dagdagan mo pa yung aking faith. Ganon? Ano lang daw po gagawin natin kapag sinabi ni Lord, forgive 7 times, times 70, magpapatawad tayo, no question, kasi siya yung master, tayo yung servant. Susunod lang tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, patawarin mo na siya. Madali po bang magpatawad? Di po ba hindi? Anong sasabihin? Lord, dagdagan mo yung aming faith. Ganon din yung mga alagad. Tama? So makikita po natin dito, kailangang sumunod, yun po yung sinabi. Tama? So, simplihan natin. Parang sinabi lang ni Lord sa kanila, para direkta, walang paligoy-ligoy, wala nang kwento-kwento. Parang ganito lang sinabi ni Lord. One of us here is Lord, and it isn't you. Anong ibig sabihin nun? Nung Lord, dagdagan mo po yung aming pananampalataya. Merong isa dito ang Panginoon, pero sure ako, hindi kayo, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin sila yung servant, sila yung susunod. So, tinutukoy ngayon sa atin na kung ano yung itinuturo o yung ano yung salita ni Kristo, yun po yung ating sinusunod. Especially when it comes to forgiveness, kahit ilang beses yan ginawang ka ng kasalanan, kailangan mo pa rin siyang patawarin. Pero ang pagpapatawad hindi nangangahulugan na magtitiwala ka uli sa Kanya. Ang pagpapatawad hindi nangangahulugan na best friend na ulit kayo. Hindi po. Ang mahalaga dito, pinatawad mo.
Tama po ba? Then, hindi pa tumigil si Jesus. Nagbigay uli siya ng kwento. Ayan, konti na lang ito, malapit na tayong matapos. Now, on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him, 10 ketungin. They stood at a distance, and called out in a loud voice,